Alas 4 na madaling araw pero tuloy-tuloy pa rin ang cargo operation sa barko namin. Loading operation. Andito kami sa bansang Haiti kung saan high risk area kasi may civil war ang bansang ito. Kaya nag-double watch kami para sa safety ng aming crew at ang barko. 24/7 ang cargo operation dito kasi may hinahabol na schedule ang puerto at saka ang barko. Dahil naka-civil war ang bansang ito, kabilaan yung gulo, hindi magkasundo ang gobyerno at saka mga tao. Riot dito, riot doon. Lalo na't pagsapit ng gabi, talamak ang krimen sa bansang ito. Kaya yung mga stiba o stibidor na nagtatrabaho sa puerto na nag-a-assist ng mga kargamento, dito na sila natutulog sa barko, naghahanap lang sila ng kanya-kanyang pisto. Isa, uuwi pa sila sa kanilang tahanan, lalo na't gabi, talamak ang krimen dito, tsaka maraming tarantadong tao. Nakakaawa man tingnan, pero pag dito sila sa barko natutulog, minsan nakakalibre sila ng pagkain. Ligtas pa ang kanilang buhay kasi sa puerto na to may mga security na binibigay ng gobyerno para safety ang mga barko, mga crew at saka ang kargamento. Kaya may naisipan akong plano pampaalis to. Tara, bigwasan natin to. Mga Choy, alas 4 na ng umaga dito. Ito, alas 4 na. Dito kami sa Haiti. Ngayon, panay operation pa kami. Tapos kami security watch. Kasi dito lugar to may civil war sa Haiti. Kaya alas 4, mga stevedore doon, walang mga lakas pa kasi natutulog. Wala pang hindi pa kondisyon. Kaya ngayon, titimplahan ko sila ng kape para alisto ba, gising na gising sa umaga ba. Mga Choy, nagpakulo pa tayo ng tubig kasi siyempre bagong nilagyan ko doon. Tingnan natin Choy kung mainit ba. Ito yung heater namin. Yung heater namin. Automatic lang to siya. Tingnan natin, mainit na. Oh. Grabe na yung Kaya lagyan natin. Ito, iharap lang natin dito. Ito. Iharap lang natin tapos i-press natin to. Press. Yun ko na. Yun, press, tapos tumatagas yun doon. Yan. Press lang siya, press. Hanggang sa mapuno yung tubig para hindi rin sayang yung biyahe natin ba kasi malayo din yung kuberta. Para isahan na rin. Itong kape mga Choy, wala na to. Sobrang saya na sila doon. Kasi bihira na sila makatikim ng kape dito siguro. Press natin ulit para lalabas yung tubig. Yan, ganyan lang. Sobrang dali lang Choy. Dati sa atin takuri lang eh. Kaya high-tech na yung mga panahon ngayon. Hindi ka na pahirapan ba. Sa atin takuri, magawa ka pa ng apoy. Kasi punuin natin Choy para marami makainom. Oops. Tama ito mga Choy. Punong-puno na. Tapos lagyan natin ng asukal. Ito asukal. Mga 3 kutsara lang. Para hindi masyadong matamis. Kasi sobrang matamis. Mag-antukin pa ba? Maganda yung matapang-tapang para gising talaga yung diwa. Trabaho agad. Tapos imikos-mikos natin para ma-dissolve yung kape meat tsaka yung asukal. Lagyan mo yung kape natin itimpla ko. So yung kape tapos may coffee meat kunti, kawawa din. Para may kondisyon sila magtrabaho ba kasi hanggang tanghali pa yan sila o hapon kami alis dito. Kaya magandang tulong nito para umalis ko sila sa trabaho nila ba. Tapos ito naman, tinapay. Siyempre, kung may kape, may tinapay para may laman yung tiyan ba. Mahirap kasi pag kape lang, mas maganda yung may tinapay pares para mainit yung tiyan tapos may laman din. Kunting bagay lang ba, pero sa kanila malaking tulong yan kasi dito mahirap na yung bansa eh. Kung mga pagkain, big deal na sa kanila yan. Kaya bigyan natin to. Tara Choy! Snack tayo, snack! Yeah. Tinapay. Ito yung kape. My friend, you share other my friend give to because share only. Yeah. Because it's almost small but you share this other Also coffee. This one coffee, this you can take this one after one finish then use one because no more responsible